Because Zaldico, when he testifies, is evidence. His testimony will be evidence. Okay? Hindi rin natin sinasabi na hero si Zaldico. Hindi rin natin sinasabi na sinasamba na natin siya or we're putting him on a pedestal. Ang sinasabi natin is that he is credible kasi kasangkot siya. Okay? Precisely because he is included in the whole mess of stealing from government funds. This is what makes him credible. By the way, also, isa sa nahagip namin sa mga kaibigan natin na nasa kabilang kampo na who still retain their pro-Duterte sentiments, pero nagtatrabaho sila doon sa kabilang parlor at hanap buhay ito, sila po ang nagsabi na bahagi ng comm strategy ng kabila ay siraan si Zaldico. Kung hindi credible si Mr. Ko, hindi na kailangan sagutin yan. Hindi na kailangan siraan siya. Dahil he himself will be burdened by his own past. All right. So on the latest dito kay Zaldico, is very interesting. The last time, ano ba ito? Okay, hindi lang. Okay. So, medyo may sakit pa ako. So, hindi tayo makakapagtagal kasi medyo I'm already straining. But, importante na mapag-usapan ang latest ni former Congressman Zaldico. Now, to get started, unang-una, ang ginagawa namin lately is that we will always be posting from now on, basta merong si Zaldico, mayroon siyang ilalabas, ita-transcribe namin kasi maikli lang naman eh. Tina-transcribe namin kasi hindi available yung video niya sa lahat ng bansa. At ginagawa talaga nito, I think meron talagang nananadya na hindi siya lalabas sa lahat ng mga bayan all over the world. Since OFWs are all over the world, tina-transcribe na po namin bago i-share or pagka sinishare namin yung post ni Mr. Ko. So let's get started. Ano ang mga sinabi niya? Pinag-usapan niya ang mga SOP correction sa customs. So, base dun sa sinasabi niya. Now, before we start pala, kasi ang nangyayari dito is maraming nagsasabi na hearsay yan, walang ebidensya, and so on. So let's get this clear. First of all, Zaldico is not in court, and therefore the rules of evidence do not apply to him. Kumbaga, this is for purposes of discussion. Ibig sabihin, diskurso ang punto dito. If hindi sila nag-agree kay Mr. Ko, they can argue back, they can point out the deficiencies in his narration, they can provide a counter argument to that. However, in many instances, nagpo-provide si Mr. Ko ng written or ng documentary, I'm not saying it's evidence yet, no, ng documentary illustrations ng mga sinasabi niya. So halimbawa, pag sinasabi niya na mayroong insertion, let's say si Congressman Marcos, meron siyang document, not necessarily supporting it, but indicating the amounts and when he did that, when he got that. Okay? Second, hearsay evidence means na if the person told you something, okay, you have knowledge that is not personal. Ibig sabihin, may nagkwento sa'yo, hindi personal knowledge mo yon. You cannot testify on the truth or falsity of that statement. Hindi mo pwedeng sabihin, totoo ito dahil sinabi sa akin ni so-and-so, because you don't have personal knowledge of it. However, you can testify to the fact that this person said it to you. Okay, so ulitin ko. Yung sinabi ni Martin Romualdez kay Zaldico is hearsay. Totoo yan. Hearsay as far as Zaldico is concerned. So para kay Zaldico, hearsay yan. Pero pwedeng tumistigo si Zaldico na sinabi ito ni Martin Romualdez. And that still has evidentiary value. Okay? So para lang walang mag-e-epal dito at sasabihin wala kayong ebidensya, etc. Okay? Kung tutuusin, wala rin naman kasing ebidensya si Congressman Marcos pag sinasagot niya. And finally, do not talk to me about diversion strategies. Bakit? Importante din kasi ito. Regardless of other pending issues, mahalaga ito.
unang-una, this is national interest. Pangalawa, di ba? This pertains to possible, well, part of national interest, this pertains to wrongdoing by officials in government. And this is a matter of public discourse. So pag hindi natin pinag-uusapan ito, this goes to our duty as citizens to call out our government. Kunyales na ano yan, na diversion na sinasabi ninyo. That's just a way for some people to get us to shut up about equally important matters. Okay? So do not say diversion. It is important to talk about this. Okay? And do not get caught also in these arguments na walang ebidensya and so on. Because Zaldico, when he testifies, is evidence. His testimony will be evidence. Okay? Hindi rin natin sinasabi na hero si Zaldico. Hindi rin natin sinasabi na sinasamba na natin siya or we're putting him on a pedestal. Ang sinasabi natin is that he is credible kasi kasangkot siya. Okay? Precisely because he is included in the whole mess of stealing from government funds. This is what makes him credible. Finally, pasensya na kayo pag hindi ako sumagot ng mga katanungan na tingin ko hindi dapat sinasagot ngayon dahil nakaka-distract. Halimbawa, yung mga bakit wala kayo sa spokes? Kasi nga nandito ako. Okay? So yung mga ganun, kasi kulang talaga ang boses ko at sandali lang po ako makakapag-live. Pasensya na lang po. By the way, also, isa sa nahagip namin sa mga kaibigan natin na nasa kabilang kampo na who still retain their pro-Duterte sentiments, pero nagtatrabaho sila doon sa kabilang parlor at hanap buhay ito. Sila po ang nagsabi na bahagi ng comm strategy ng kabila ay siraan si Zaldico. Kung hindi credible si Mr. Ko, hindi na kailangan sagutin yan. Hindi na kailangan siraan siya. Dahil he himself will be burdened by his own past. Okay, next. Okay, let's start. According to Zaldico, may mga nagko-control sa mga importations ng agricultural products such as bigas, onions. Ano pa ba? Bigas, onions, isda. Okay? Pero dahil ang taas ng mga SOP, kinukubra doon sa mga SOP at ano pa ba yung sugar pa pala. Dahil mayroong mga tara o SOP sa customs na kinukuha daw o tina-turn over kay PBBM, kay Lisa Marcos through Martin Araneta, tumataas pa rin ang presyo ng pagkain. Okay. In fact, nadulas yata kasi hindi niya pinag-uusapan smuggling, pero sinabi ni Congressman Zaldico doon sa statement niya na pinagalitan si Secretary Chu Laurel ni Speaker Martin Romualdez dahil si Secretary Chu Laurel, in order to stop the congressional hearings sa importation na sa taas ng presyo ng pagkain, nilabas niya yung confidential document na nagsasabing idinidiin si Lisa Marcos sa smuggling ng bigas. Okay? So, ibig sabihin nito, anong ibig sabihin nito for all of us? Kahit may importation ng pagkain, kahit let's say 35% ang tax dun sa ang duties, ang import duties sa bigas. Kahit sabihin pa natin magkano ang import duties ng bigas, mahal pa rin ang benta kahit binababaan nila ang import duties. Dahil humihingi ng SOP ang supposedly Martin Araneta, supposedly Lisa Marcos, at itin-turn over din yung mga SOP na kinolekta ng customs supposedly to Malacanang.
Now, itong information na to ay galing kay Zaldico. Okay? Hindi natin pa sinasabi kung totoo o hindi, pero it makes sense. Okay? Kaya mahal ang bigas. Dahil kahit binabaan nila yung taripa sa bigas, mataas pa rin ang SOP, mataas pa rin ang lagayan, at ilang mga korporasyon lang ang pinapayagan nilang makapasok sa merkado. Meaning, walang competition at lahat nagto-turnover ng SOP doon sa sindikato sa Malacanang, so to speak. Okay? Which means na no matter kung ganong kamura kinuha ng importers yan abroad, dahil ang laki ng binibigay nila doon sa mga nanghihingi ng lagay, mataas ang presyo ng pagkain. Okay? At hindi yan bumababa. Ano yung nakakagalit dito? Alam ni BBM yan. Alam ng mga kawani at opisyales ng gobyerno ang ginagawa ng mga Marcos tungkol sa SOP sa pagkain. Alam nila tumataas ang presyo ng pagkain. Alam nila na umabot ng 58, 59 at 62 pesos ang presyo ng bigas sa kasagsagan ito. But they did not stop. Hindi sila tumigil sa pagkukuha at pagnanakaw at pagkukubra. Pinabayaan nilang magutom ang mga ordinaryong mamamayan, ang mga daily wage earners, ang mga swelduhan. Hindi nagiging flexible ang mga sweldo just because tumataas ang presyo ng pagkain or ng kahit anong bilihin. So maliit ang sweldo, hindi mabilis tumataas yan. Pero ang presyo ng pagkain pataas ng pataas. At tumataas lang yan, walang ibang dahilan kundi dahil sa tara na yan, dahil sa SOP na yan na hinihingi parati. So, asukal, bigas, isda, at sibuyas. Ang ibig sabihin nito, they were willing to let people starve para lang magkapera sila. Isama nyo na po ang ginawa nila sa PhilHealth at sa healthcare. Bakit? Tignan ninyo ang loan bettors na hindi naman tumigil dito sa PCSO. Hindi tumigil yung mga loan bettors, tumahimik lang. Pero ilan talaga ang perang nilalaan ng PCSO para makabili ng gamot ang mga mahihirap. Doon kasi sila umaasa. Pero alam natin na hindi na malaki. Alam natin na ang haba na naman ng pila sa PGH para sa libre o mura na paggagamot. Pero anong nangyayari? There is less and less money available for the poor. Ilan kaya ang namatay hindi dahil sa kakulangan ng available na teknolohiya o gamot para sa pag-cure ng mga sakit na yon. Imagine nyo, available many diseases, may cure, pero hindi lang ma-afford dahil mahihirap ang mga tao. Imagine nyo lang kung ilan ang hindi na makapasok because in spite of the 4-piece program, hindi na talaga kaya na hindi magtrabaho kahit ang mga bata. Sa lahat ng mga binubulgar o sinasabi ni Zaldico, ito ang pinakamasakit. Kasi hindi ka na-disturb ako dun sa ibang mga comments like nakaka-excite, nakaganan. Hindi to nakaka-excite. What they're saying is up to this day. Mahal ang presyo ng pagkain dahil sa korupsyon. So, it means na even up to now, pwedeng pababain ang presyo ng pagkain pero hindi nila ginagawa. They're allowing people to suffer. They're allowing people to go hungry. Ito pa para sa akin ang pinakamasakit. Because nung binubulgar namin yan, na tumataas ang presyo at pinapabayaan nila
yung mga middlemen na tumiba-tiba ng pera, yung pala dahil nagbibigay sa kanila. Nung ina-allow nila yan, sinabi ko, nagugutom na kaming mga Pilipino. They sent trolls to us para pahiyain ang mga gutom. Para sabihin, nakakahiya ka, gutom ka. Ilan kayang mga mamamayan sa Pilipinas ang hindi na sapat ang pagkain dahil sa taas ng presyo? At direktang mailalagay mo ang bintang na ito sa Malacanang. Huwag nyo nang sabihin na gumaganti si Marcos sa mga Pinoy. Hindi na ito, this is beyond that. Let's not even talk about that anymore. It's not relevant kasi sa totoo lang, he is doing it, period. He is doing this to people who have no fault, no blame. This is not the generation that sent him away. Tama po. Anong ginagawa ng simbahang Katolika? Pumapayag sila na magutom ang mga tao? Kayo ba ang nagpapakain sa kanila? Kayo ba, you will be taking up the slack? Kayo ba ang magpupuno ng puwang na iniiwan ng gobyerno? Tapos maglalabas sila ng supposedly ayuda, pero ang totoo ay nagbumibili lang talaga sila ng boto. Pinagsamantalahan nila ang gutom ng mga tao para bilhin ang mga boto nila, ayun talo pa rin. Hindi lang yun. Noong nag-iimbestiga, kaya pala takang-taka tayo bakit itinigil yung mga imbestigasyon na ginagawa ng Kongreso. It makes sense. Tumawag si First Lady at pinatitigil yung mga imbestigasyon. It could only come from someplace in Malacanang. It could only come from a personality in Malacanang. Kasi yun lang ang tataas pa sa speaker. Kasi sa totoo lang, hindi magkakaroon ng investigasyon kung hindi yan pinayagan ng speaker. So, kung biglang nagbago ng isip si speaker, may kumontra sa kanya. Huwag niyo akong kausapin na wala tayong magagawa. That's impossible. Tayo nga nagbigay ng power sa kanila eh. So don't ever say wala tayong magagawa because automatically you're discouraging people from trying to do something. Huwag naman po kayong ganyan. Yung mga nagsasabing walang magagawa, maniwala tayo, let's give up kasi sila yung nasa poder. Excuse me. By the mere fact na nilalabas natin ito, it will move people to action kung kulang pa sa ngayon. Pero wag na wag po kayong magdi-discourage ng mga tao na may gustong gawin. Just because you are discouraged. Sinabi rin ni Saldico, ang partisipasyon ni Sandro Marcos sa flood control projects. Diba? Dun sa last yon. Yung 50 plus billion nagre-react si Sandro. Pero siya din po ang tumawag kay Speaker Martin na pinatitigil ang mga investigasyon, lalong-lalo na sa pagkain. Sana, di ba, iba na lang ang pinagkakitaan nila. Kaso lahat na lang nagbenta sila ng ginto. Ninanakaw nila yung PDIC. Ninanakaw nila yung PhilHealth. Ninanakaw nila ang porsye-porsyento ng kada ahensya. Maybe soon malaman din natin sino yung non-government entity na tumawag kay ES Bersamin. Sa totoo lang, sabi ni ES, middleman yun. Siya lang yung taga-deliver ng message at ganyan po talaga sila. Speaking from personal experience, ang middleman na nagsabi sa akin noon was ES Bersamin himself. There was somebody else giving that order. So for me, I don't care who that middleman was. Middleman yun. Kanino nang galing yung utos? Importante yun.
So this is the height of it. Ito talaga yung kasagsagan ng kagarapal ng administrasyon na ito. Sila ay willing na ano na magutom at magkamatayan ang kanilang ah, mga mamamayan. Imagine nyo, if you're not, ako nai-imagine ko mga OFWs, kayod ng kayod, nagpapadala ng pera sa pamilya nila so they will survive. Pero pataas ng pataas ang presyo ng bilihin dito when it could actually be prevented. When actually ang laki ng role ng pagnanakaw nila sa pagtaas ng presyo ng pagkain. In addition to that, swerte din siguro na nilabas ni Montulfo na kaya daw tinanggal si Secretary J. Ruiz ay dahil nawala ang 50 million na nandun sa safe sa PTV na pambayad sa mga trolls. Importante din ito. Tamang-tama. Kasi akala ng mga tao, ang daming naniniwala sa mga sinasabi ng mga trolls. Dun sa mga ang daming naiimpluwensyahan ng mga kung ano-anong sinasabi nila against VP Inday. So ito, this is both correct and infuriating at the same time. Sabi ni Ma'am Lea, everything you said is alam na natin. No, ma'am. Everything I said, hinala pa lang noon. Now, somebody is saying it out loud, without fear, and with documents. There is a difference. Kasi hindi aalma ang mga tao sa chismis. So, yung mga sinasabi mo, do you think it's about time to take action? What do you think those rallies were about? Hindi ba action yon? And do you think that by speaking out, we're not doing anything? Because we're not just the audience, hindi lang po Filipino people ang audience. What about the international media? They are the ones who give credence and credibility by propping up Marcos. What about yung mga plano niyang humingi ng saklolo sa ibang bansa? Yung plano niyang humingi ng whatever sa ibang bansa, lumipat sa ibang bansa and just get away from everything when things get too rough. What about if there is a new government na aakyat because he abandons it or because he does something really dumb? You will need foreign governments to recognize a new administration. So don't say na walang saysay ang pagsasalita. Kailangan malaman din ng mga kababayan natin. You think everybody on social media knows or agrees? Kasi parang ang sinasabi ninyo, wag na tayong mag-live, wag na nating ikwento itong mga to. Wag ko nang i-explain sa mga tao tungkol sa mga pangyayari. In doing so, I hope to get more people to go and take action. Pero ang sinasabi mo, taking action is the only thing we should do without convincing people to go. I'm not saying that you're infuriating. I'm saying that this kind of reasoning is so wrong on many levels. Because even in 1986, they had to keep blasting out the information about Marcos Sr. all the way up to the revolution itself. Right now, the Marcos administration is feeling the burden of their own excesses. And eventually, that burden will be so heavy, it will collapse under its own corruption. So every time we talk about it and explain this to the people, we will be contributing to the change. May post ba kayo na complete video? Yung latest po, nakapost sa Luminous. Sabi ni Ma'am Melanie, I concur, kahit dito ko sa Malayo, pag nakikita ko may nagrarally, tinatag ko lahat ng mga international news network para mapahiya ang ating B at A na president worldwide at ma-pressure siyang bumaba.
Sabi ni Monet, bakit kasi hindi ipasara ang PTV4? I-sequester yung mga shareholdings ng Marcos Romualdez sa media networks. Well, you can't do that while they're there. Yan, sabi ni Ma'am Susan, hindi na halos magkasya ang perang pinadadala ko sa Pilipinas dahil sa mahal ng bilihin. Sabi ni Bri, iyan na po ang sinasabi nyo, attorney, na time-bound ang isang issue. People claim na fake news, then suddenly may lalabas na patunay na totoo pala. Yun nga. And in the meantime, pinarusahan mo na yung fake news. Fake news. Sabi ni Awi Tori, apparently tinatangka daw ni Zaldico i-blackmail si BBM. Ang sa akin, if iba-blackmail niya, doesn't that mean may katotohanan ang sinabi ni Zaldico? Di ka mabablackmail if hindi totoo ang ebidensya. Also a good point. Well said. So ang worry ko is that many people still think salita is not action. The reason we have not convinced enough people to go to the rally, so salita is what we should be doing. Diba? I know you're impatient. And I know na, you think that we have to move. I agree, we do have to move. But how do you move people? Hindi ba by words? Ewan ko kung hindi pa kayo nagagalit enough to actually go to the rallies. Sabi ni Ma'am Mayora, sikat na sikat tayo sa Red Note app. Paano po sikat? Sabi ni A1, A12, I can see the problem. Ma'am, majority ng naniniwala sa atin are working class and OFWs. Hindi naman sa takot sila lumabas sa kalsada. It's because they value their time. Buti nga po now may SOCMED na. Well, at some point you have to weigh your time, your life. Sabi ni Kylie, what about rally ng November 30? Di raw yung taos BBM. Ngek. Kasi nga, mga dilaw yun ba't kayo pupunta? Sino bang pupunta sa inyo sa November 30? Itong mga to kasi, we're not here to oust BBM. We don't conduct rallies to oust the president. We're asking him to resign. There's a difference. So yung rally sa 30th, they're not even going to do that. So why bother? Diba? Anong klaseng pagbabago hinihingi nila? Yung presidente na nga mismo, siya na mismo ang gumagawa ng lahat ng ito. The blame is squarely on his doorstep. Hindi na nga natin pwedeng sabihin na, there are people around him who are working tapos he's clueless. No, he's not clueless. Alam niya. At kasama siya doon. Humingi nga siya ng insertions na 100 billion. Tapos meron pang 2 billion a month. Ano ba yan? Hi kay Ma'am Yabi. Sabi niya nakakairita yung pagbabalat. Kayo nilang malilinis sila. Fake it till you make it. Talaga lang, kailangan maging matalino na po tayo at mang-impluensya sa mga nabubulagan pa. Dami kong girl. So para dun naman sa mga hindi nakakapunta sa rally, shouldn't it be your job to convince people to go? Sabi ni Ma'am Mayora, nakakahiya, nakakita akong post ng isang media outlet ng China sa Red Note app with the caption, Philippine President suddenly show goodwill towards China. What calculation lie behind this? Ala, siguro hindi yan lumalabas dito sa Pilipinas. Suddenly, mabait daw siya sa China. Sabi ni Armor, ngayon 2,500 na pang grocery, wala na, hindi na makapuno ng ref. Sabi ni Sylvester, every effort, no matter how big or small, is ours, our part, our duty. Correct. Sabi ni Davao Investment, basta daw nakakuha ng maleta, alam na. Sabi
Sabi ni Sylvester, whether the government acts on these revelations or not, it will reveal them. Sabi ni Sylvester, helpful lalo na kung it can connect to the bigger picture or as pointers on where to look. Sabi ni Daniel, the admin has everything at their disposal, the military, PNP, media, and more. But we have the people, kaso watak-watak tayo and we're not solid. We know the truth and almost lahat na ng Pinoy is alam na kung sino talaga ang dahilan nito. Pero ang daming Pilipino na nagugutom, mas importante sa kanila problemahin kung paano sila kakain bukas kaysa sasama sa atin at yun ang dahilan sa tingin ko ba't andyan pa admin now. I think this one has bigger truth to it. Totoo yan. Totoo yan. I think so. Because kaya nag-succeed. I read one economist's take on 1986. This was a long time ago. Sabi niya, the reason nagkaroon ng 1986 at all was not because naghirap na yung mga tao at gutom na at nag-rally because of that, but actually because medyo gumaan. The economy took a slight upturn and people started to feel it. Naramdaman nila, may konting ganansya. And so the people had time. Or the people, may pagkakataon na makapunta. And remember, these were middle-class people. So sila po ang nakaramdam ng upturn sa ekonomiya. Sila yung nag-benefit. So they had the time to do it. And the resources. So I agree. I think there is some truth to that. Gutom ang mga tao. Mahirap magpapunta talaga. Sabi ni Chester, a good evening. Uy, thank you very much for the support. Sabi niya, sinasabi na naman ni Auntie Claire na distab daw ang sinabi ni VP about her readiness in case mag-resign si B. Oh yeah, I plan to get well soon. So, ayan naman si Auntie Claire, you know naman that no matter what VP Sara says, she will never agree. And they will always find a reason to bash her, to accuse her of something. Diyos ko. Sa totoo lang, she has to be ready. That's her job. She's the vice president. Whether the president is really an addict or not, VP Inday must be prepared for any eventuality. Sabi ni Backstage Jane, whatever, let me just say this, even with the comments that I disagree with, I have to hand it to you guys. You must be benefiting from this information age kasi since I've been doing live for several years now, recently lang yung everyday, I noticed that the comments are becoming more and more intelligent. So, whatever Backstage Jane says, whatever BBM senator apologists say about Kong Zaldico's revelations, the amount of information he has divulged will be too difficult to deny, and now BBM says it's all blackmail. Diba? Pabago-bago na yung mga sagot. Yan yung problema nila. The magical reality in the Philippines, the president expects a completed project that does not exist, and yet he benefited from. Sabi ni Dos, magnanakaw talaga ang lahi ng mga Marcos, no? From lolo to anak down to opo. Grabe, parang may kleptomania yung buong angkan. Which reminds me also that, di ba? If BBM were serious about fighting corruption, magsoli muna siya ng perang ninakaw nila o ninakaw ng tatay niya. Merlin says, need talaga na mas marami pang tumayong legislators at mga men in uniform sa mga rally. Well, the men in uniform, they can only stand up once kasi, di ba, if they go, ano sila, maka-court martial sila eh. So if they go, they better go as the AFP, the entire AFP. Excuse me. Ayan, napaubos na yung boses ko.
Sabi ni Ambi, ang ayaw ko kay Saldi, hindi siya kumuha sa mga insertions at naging nationalistic pa siya noon. Sinabi about binubudol daw sa mga rice, dapat damay-damay na lang. What is it that you don't like? Hindi siya kumuha sa mga insertions. Kasi kumuha siya sa ibang mga kontrata. Pero let me tell you this. The mere fact that he helped makes him complicit whether kumita siya o hindi. It is already a confession of the commission of a crime. Hindi nyo ba nare-realize niyan? That what he is saying is what we call in evidence an admission against interest. He is saying that he knew, he helped, and he made it possible. So ba't galit pa rin kayo? Di ko nagigets eh. Bakit? O sinasabi niya, hindi siya kumita? Siguro, nagpapabawas siya, nagpapalapad siya ng papel. Pero sa totoo lang, trabaho ni na Marcos yan. Kung gusto nilang isabit si Saldi, edi sila yung magfa-file ng mga kaso ng mga yan. And I'm sure they have their hands on the evidence. So ba't natin pa sila tutulungan? Kaya na nila yun. Idadamay nila si Saldi no matter what because of what he is saying. And sa totoo lang, nagsasalita siya ng ganito without the benefit of being a state witness, without the benefit of any kind of protection from this government or from a future one. Wala siyang kinakausap. He's doing this on his own. Oh, para sa akin, it's manna from heaven. May nakuha tayo. I'm grateful for it, but that doesn't mean he's off the hook. It's the future, if ever, a future administration will determine his fate. But he has not asked anything from our end. So I don't understand. Bakit nyo tutulungan yung kabila na siraan siya? He's done it by himself already by admitting that he aided and abetted this massive kleptocracy. Kasi sa totoo lang, the reason Zaldico is credible is precisely because kasangkot siya. So ano yung pinoproblema ninyo? Sabi ni Mayora, baka hindi issue ang anti-corruption kay BBM, baka ang issue ay hindi na ma-meet ang quota. Oo, totoo yan. Sabi ni Guillermo, like it or not, yan ang nasa constitution, kaya naabuso tayo kasi mismo bawat isa hindi kinikilalang kasi bigyan mo na ng pagkakataon si V. Sabi ni Nat Target, anong sinasabi ni BBM na blackmail ng abogado ni Zaldico, the damage is done na anong pamba-blackmail kay BBM? True.